relalasyong Angelica Panganiban at John Lloyd Cruz may matindi nga bang pinagdadaanan? Matapos ang big exclusive pasabog ng ang latest noong Sabado, hinggil sa di umano'y bago babae ni John Lloyd Cruz na si Sharina Sarte. Sunod-sunod ang naging pagdagundong ng issue. Base sa mga naglabasang ulat, lantaran ang kinuwestiyon ang naganap na sensitibong pangyayari di umano sa pagitan ng aktor at Pinay designer. Ngunit bukod sa isyong pambababae di umano ni Lloydie, ilan pang nakakagulantang na revelasyon ang lumutang ukol sa lawat ng relasyong Angel Lloydie. Una, ang di umano'y kawalan ng oras ni na Lloydie at Angel sa isa't isa. Dulot na rin ang kanilang hectic na schedule sa trabaho. Ikalawa, ang bali-balitang pakikipagbalikan di umano ni Angelica sa kanyang dating boyfriend na si Derek Ramsey. Ang huli at pinakamatinding revelasyon, di umano, matagal nang hiwalay sina John Lloyd at Angel, 2 buwan na ang nakakaraan. Nagtapos di umano ang relasyon ng dalawa sa kasagsagan ng pelikula ni Lloydie na It Takes a Man and a Woman. Ngunit pinili ng management na itinago di umano ang hiwalayan upang hindi maapektuhan ang box office performance ng pelikula. Samot-saring revelasyon, ngayon, bibigyan na ng opinyon. Paano nga ba malalampasan ni na John Lloyd at Angel ang bagong eskandalong ito sa kabila ng kanilang pagiging public figures? Paano nga ba mapoprotektahan ng mga artista ang kanilang personal na buhay mula sa pag-iintriga? Ang latest, punto por punto. Siyempre, tayo lalapatan natin ng mga opinyon. Punto por punto, ika nga natin. Alam mo, malakas talaga ang panghila ng Ormoc sa'yo. Matagal-tagal ka rin nawala dito sa kabiasnan. Oo. Pero okay lang yan. Hindi kasi ang kwento kong, balitang-balita na si John Lloyd Cruz at saka si Angelica Panganiban ay medyo hindi na yata nagkakaayos dahil si John Lloyd na nakikita na may ka-date na isang fashion designer. Diba? Iyon ang kwento. Anong take mo doon, Direk? Unang-una kasi itong relasyon ni John Lloyd at saka ni Angelica, who I both know, okay, and who are both nice people to me, okay, is a very, very volatile relationship. Nangangahulugan na parang kasing rebound din nagsimula. Napakabiglaan. Rebound, biglaan, and you know, and again, uulitin ko, di ba, there is nothing more dangerous than a freshly wounded heart. Because sometimes kasi, you may kapit, okay, somebody, in order to console and to give you strength. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil hindi lamang naman isa ang source ng ganitong uri ng mga Direk, chismis. ang dami nagsulat. Oo. Ang dami all involving the same Dalawang blind items, 3 tinukoy sila. Na talagang sa isang awards night, nandun si Angelica, tumanggap siya ng isang parangal. Si John Lloyd ay nakita naman na meron niyang kasamang fashion designer na tinukoy na natin noong Sabado ang pangalan, si Sharina Sarte. Yes. Diba? So parang ang lumalabas ngayon, si Angelica ay pikon na pikon at nagpo-post pa ng kung ano-ano. Bakit? Anong pinopost niya? Ang pinopost niya, may biyahe sila, pinadalan siya ng bulaklak ni John Lloyd, diba? Ang komento naman ng marami, gano'n naman lagi daw ang mga artista. Kapag may gustong takpan, nagpo-post ng mga pantakip na kung ano, di ba? Pero you know, kung papayuhan ko ang 2 taong nasa ganyang sitwasyon, artista man o hindi, ang sasabihin ko is kailangan nilang confrontin itong issue na ito once Harapin and nila for all problema among themselves. Baka nag-ano sila direct, ano yun? You're playing cat and mouse. Or playing tag, yung parang, you don't confront the issue because the truth might hurt. Parang gano'n. Nako lalo sila magkakagulo niyan. Mas magkakagulo kasi usually pag ganyan, kung hindi man magkatuluyan, usually mas masakit yung paghihiwalayan. And more so when it's a celebrated affair, direct, and you share so much on Instagram kasi parang you're opening yourself up to so much. Ako naman hihingi ng tawad kay Angelica Panganiban kung bakit hindi na ako naniniwala sa anumang sabihin niya ngayon. Kasi noong Sabado sa ating interview kay Angelica, meron siyang sinabi na yung pagsugod daw ni John Lloyd Cruz doon sa set ng Apoy sa Dagat at paghahamon kay Dieter Ocampo dahil tinamaan siya sa isang eksena ng flower vase, di ba? Hindi raw totoo yun. Nagpunta lang daw doon si John Lloyd para tingnan siya. Angelica, kung kaya mong baligtarin ang mga ganitong kwento, ano pang paniniwalaan namin tungkol sa'yo? Taga sa inyo ang naggalabas ng balitang ito. Kasama nyo sa set. Nakita ang pangyayari kung paano hinamon-hamon ng boyfriend mo si Diet. Hindi ko may bu si Diet. Pero sinabi ng EP, not in my set. Parang ganon. When did this happen, Nay? Mga ilang linggo na nakararaan. A number of weeks ago. Pero buong ningning ka nakaharap sa camera at sinabi mong walang ganong pangyayari. Hindi totoo yon. Nagpunta lang siya doon para lang ako tingnan. Sus, Angelica, ano pa bang paniniwalaan ko sa iyo? Ako just... si nanay. Sus! Kasi
Eh, yung pinag-uusapan, B ang isinasagot mo. Di ba? Pula pinag-uusapan, itim ang ipapasok mo. Yun ang problema kasi, Christy, kapag ang couple pareho nasa showbiz, so ang daming matang nakatutok, ang daming kasing investments involved eh. Ang daming investments involved eh. So, I just wish Angel at saka Lloydie, sana you sit down at mag-usap kayo at tingnan talaga kung ano ang tutumbuking direksyon ng inyong pagsasama. Kasi habang mas maraming questions ang lumulutang about the two of you, hindi ito makakabuti sa inyo personally, but more so professionally. No, at malay natin ay baka usap-usapan lang to, and as far as both of them are concerned, they're okay. They're fine? Yeah. Fine. O, pwede. Mas maganda. kung happiness, ganun. di ba? Ano nga sabi, Direk? Pwede mong lukohin ng ilang tao sa ilang pagkakataon. 'Di ba? Pero hindi lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Lalong, hindi mo pwedeng papaniwalain ang sarili mo sa isang kasinungalingan ng paulit-ulit dahil doon ka na mabubuhay. Kita mo, yung gulo sa set, alam ni Angelica ang totoong-totoo yan. Siya tumawag kay John Lloyd, tinamaan siya, nagsumbong siya. Tapos ngayon sasabihin niya sa harap ng camera, hindi totoo. Anong klase siya? You know what? Sharing ko lang ang personal experience ng isang friend ko. No? This is not Angelica, it's another friend. Ang pinakamahirap kumbinsihin yung tao na kinukumbinsi ang sarili niya ng sariling realidad. Totoo yun, Direk. Totoo yun.